Hello, good day po sa inyo lahat. Ah, Welcome po sa aking channel, Pantero 101. Okay, bago po tayo mag-umpisa, ay manalangin muna tayo. Iyuko po natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat na aming pangangailangan. Patawad sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Amen. Praise the Lord. So, welcome po sa aking channel. Sa baguhan lang po na viewers ko, ikaw na bago, kapanalig, kapatid, kung bago ka lang sa channel ko, hiling ko sa iyo na makinig. Tapos, subscribe na. Amen. Alright. Ang ating pong pagninilayan sa araw na ito ay ang banal na salita ng Diyos. Ayon sa mga awit. Chapter 4, verse 8. At ang sabi, O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Sa English po, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Amen. Okay, ulitin po natin. Mga awit, chapter 4, verse 8. At ang sabi, O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Sa English po, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Okay. Mga idol and kapanalig, So, ulitin ko po. Hindi po ako ang nagsasalita dito, Hindi ko po sinabi ito, kundi inuulit ko lang ang salita ng Diyos. Na nakasulat. Na it is written, na nakasulat na, Ang salita pong ito ay isinulat ng kanyang mga apostoles noon. So, ang binabanggit ko sa inyong salita ngayon ay salita ng Diyos na nakasulat. Salita ng Diyos galing sa langit, pinadaan sa akin, papunta sa channel nito. At papunta sa iyo ngayon, kapatid, na ikaw na nakikinig, nanonood ng channel ko na ito. Mapalad ka at nasumpungan mo ang channel na dinadaluyan ng mabuting balita. Amen? Okay, amen.
So, atin pong pagnilay-nilayan, ang mga salita niya. Ha? Ang sabi dito, o inyong tikman at tignan, ha? Na ang Panginoon ay mabuti. Try and see. Ha? Try and see. Tikman mo. Tignan mo na ang Panginoon ay mabuti. Okay? Paano mo malalaman na ang mabuti ang Diyos kung hindi mo namang titikman, kung hindi mo nang titignan? In other terms, paano mo malalaman, kapatid, kapanalig, na mabuti ang Diyos kung hindi mo man subukan? Parang sa pagkain. Ha? Sa tingin mo, ang sarap, di ba? Sa tingin pa lang, masarap na. Ngayon, paano mo malalasahan na masarap kung hindi mo titikman? Amen? Siyempre, titikman mo yung pagkain na yun, Kasi sa tingin mo, masarap na yung pagkain na naka-display, di ba? Punta ka sa isang restaurant, may mga naka-display pagkain doon, nakita mo. Kita mo yung isa, masarap tingnan. Okay. Kumbaga, na-magnet ka na parang masarap ito i-try ko nga ito. Ngayon, paano mo ngayon masasabi na masarap nga? Kasi tinignan mo lang nakita mo. Pero hindi mo naman tinikman. So, para malaman mo na masarap yung pagkain na yon, siyempre, i-try mo. Tikman mo. Amen? Ganyan din po ang paghahari ng Diyos. Di ba? Paano mo malalaman na mabuti ang Diyos kung hindi mo i-try? Kung hindi mo siya subukan? Try and see. Or taste and see. Tignan mo, tikman mo. Tignan mo at tikman mo. Amen? Or other terms, i-try mo at nang makita mo. Diba? Tikman mo at nang makita mo. Amen? Kasi hanggat hindi mo tinitikman, hindi mo tinatry, hindi mo sinusubukan hindi mo sinusubukan na paghariin ang Diyos sa kalooban mo, ay hindi mo malalaman. So, i-try mo. Then, makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Na ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang sa salita, hindi lang sa nakasulat na ito, kundi kapag katrenay mo at makikita mo, tikman mo at makikita mo, itry mo siya at makikita mo. Amen? Kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Kasi kung puro ka lang tingin, tinitignan mo lang siya, di ba? Pero hindi naman itry. Hindi mo naman siya tinikman. Itry mo. Huwag ka lang puro tingin, di ba? Paano mo malalaman na mabuti nga ang Diyos kung hindi mo tikman, kung hindi mo itry? Try and see, di ba? Try mo, taste mo, tikman mo, at makikita mo. Amen? Yan ang nais ipahiwatig ng Diyos sa iyo, kapatid, sa iyong harapan. Ito ngayon, ako na sa harap mo, ako na ang nagsasalita sa iyo, sinasabi ko na sa iyo, itry mo, kapatid, kapanalig, itry mo, at makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos. Ang Diyos po ay naghahari na dito sa lupa, mga kapanalig. Hindi mo kailangan na umakyat sa langit para makita mo ang Diyos, no? Dito pa lang sa lupa, mga kapanalig, ay naghahari na po ang Diyos dito sa lupa. Paano? Paano mo malalaman? Itry mo. Itry mo. Tikman mo. At nang makita mo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Amen? Oo nga, hindi nga, di ba? Parang sa pagkain lang yan.
No? Di ba? Parang sa pagkain lang yan eh. No? Try. Tikman mo. Yung pagkain na nakita mo. At malalaman mo. Pagka-taste mo. Taste. And see. Di ba? Taste. Tikman mo. Nang makita mo. I-try mo. At nang makita mo kung gaano kasarap yung pagkain na napili mo. Ganyan din ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. I-try mo, tikman mo, at nang makita mo siya. Ha? Sa katotohanan. Kasi hanggat hindi mo tinatry, hindi mo sinusubukan, hindi mo makikita, kapatid at kapanalig. Amen? Amen. Kasi, try, tikman, at tignan, or try and see, at makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos. I-try mo, tignan mo, nang makita mo kung paano maghari ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kasi nga, bakit napakabuti ang Diyos, lalo na't kapag tinikman mo siya, at trinay mo siyang papasukin sa buhay mo. Bakit? Kasi kapag katrinay mo siya, tinikman mo siya, na pag-ariin sa buhay mo, kapatid, makikita mo ang kanyang kabutihan. At kapag ginawa mo yan, trinay mo at nakita mo, sinubukan mo, tinikman mo siya, pinapasok mo siya sa buhay mo, ito na yung sinasabi ko sa iyo, makikita mo ang kabutihan niya. Bakit? Kasi magiging mapalad ka. Amen? Magiging mapalad ka. Ang sabi dito, mapalad ka. Hindi ko sinabi yan, kapatid, kapanalig, hindi ko sinabi yan. Inuulit ko lang ang sinasabi dito. Kasi ang sabi dito, mapalad. Di ba? Ang sabi dito, mapalad ang tao na nangangalong sa kanya. Okay? Ulitin ko, Okay. Tikman mo at makita mo. Diba? I-try mo at makita mo kung gaano kabuti ang Diyos. I-try mo. Tikman mo. Diba? Inulit ko, parang yung pagkain. Pag hindi mo tinikman, hindi mo makikita. Na hindi mo malalaman. Hindi mo makikita na ang sarap pala. Ganyan din ang paghahari ng Diyos. Hanggat hindi mo tinikman, hindi mo sinubukan, hindi mo makikita na napakabuti pala ng Diyos. Amen? At kapag trinay mo siya, tinikman mo siya, pinaghari mo na siya sa puso mo, yan na yung sinasabi ng magiging mapalad ka na. Bakit? Bakit magiging mapalad ka? Kasi ang sabi niya rito, mapalad ang tao na nangangalong sa kanya. Amen? Okay, himay-himayan po natin yung nanganganlong. Nanganganlong. Himay-himayan po natin yung nanganganlong. Ano ba ang nanganganlong? Other terms, other Tagalog ng nanganganlong. Okay, ito yan Number 1 is tumira. Tumira ka. Pinatira mo siya sa buhay mo. Kinanlong mo siya. Pinatira mo. Yun ang ibig sabihin na nanganlong. Nanganlong ka sa kanya. Pinatira mo siya. Amen. Nanganlong. Meaning, tumira. Amen. So, mapalad ka kung pinatira mo na siya sa buhay mo. Yun. Then, okay, ulitin ko hanggat hindi mo siya tinikman, hindi mo makikita na mapalad ka pala. Hanggat hindi mo sinusubukan sa buhay mo na patirahin siya, hindi mo malalaman na napakabuti pala niya at magiging mapalad ka.
So, kailangan itry mo, tikman mo yung kabutihan niya, para makita mo kung gaano ka kapalad, kung gaano ka naging mapalad kapag ka tinanggap mo na siya, pinatira mo na siya. Amen? Ang sinasabi ko sa inyo, kapatid. So, ikaw na bago lang, So, mapalad ka. Kasi nga, natagpuan mo ang channel ni Pantero 101. Kung naman. Di ba? Okay. Okay, next. Ano yung nanganganlong? Yung unang sinabi ko, tumira. Pinatira mo siya. Sabi mo, Lord, alika na, tumira ka na sa buhay ko. Pumasok ka na sa puso ko. Tumira ka na, ibig sabihin, kapag ka pinatira mo na siya sa buhay mo, pag kinanlong mo siya, kinanlong mo ang Diyos sa buhay mo, tirinay mong tikman na siya, tinaray mo siyang, sinubukan mo siyang tikman at patirahin. Ito ngayon, makikita mo ngayon kapag ka magiging mapalad ka na. Bakit? Kapag ka pinatira mo na siya, sa buhay mo, ibig sabihin, patitirahin din kanya sa buhay niya. Ibig sabihin, kinanlong mo siya, kakanlungin ka rin niya. So, meaning, kapag ka kinanlong mo siya, kakanlungin ka rin niya. Meaning, vice versa, yung pagkanlong mo sa kanya, susuklian niya yan. Hindi kinanlong mo na siya, susuklian na niya yan. So, magiging mapalad ka na. Bakit? Nasa kalinga ka na ng Diyos. Ang akala mo, ikaw ang kumanlong sa kanya. Hindi. Kung baga, trinay mo, yung ipinain niya. Nagpapain lang siya sa'yo. Kasi once na tinanggap mo siya, ipinain niya ang katawan niya sa'yo. Alam mo, yung kumatok ba? Okay, kakatok ba siya? Ipapain niya yung sarili niya. Uhaw na uhaw po ako, pwede bang makainom? Yun na yun. Kumbaga, ipapain niya yung sarili mo kung anong gagawin mo Yan na yung manghihingi ng tulong. Lalapit, kakatok sa pintuan mo. Knock, knock. Tao po. Ano yon? Ning, uhaw na uhaw ako pwede bang makiinom? Ayan. So, ang ginawa mo ngayon, pinainom mo siya. So, yun na yun. Nung time na kumatok siya, at tinanggap mo siya, yung kahilingan niya, binigyan mo siya ng kanyang kahilingan, yun na yun. Meaning, kinanlong mo siya nung time na yun. Kinanlong mo siya nung time na yun. Ibig sabihin, nung time na yun ay tinanggap mo siya. Kinalinga mo siya nung time na yun. Yung pagkatok niya, yung knock knock po, painom po ng tubig po, uhaw na po ako. So, yun na yun. Di, noong tinanggap mo siya, tapos binigyan mo ng tubig, yun yung kinalinga mo siya. So, yun, meaning, kinanlong mo siya nung time na yun. Other terms ng nanganganlong is tumira. Pangalawa, yun yung kinalinga mo siya. Meaning, baka akala mo ikaw ang kumalinga sa kanya nung time na yon. Hindi. Ipinain lang niya yung sarili niya sa iyo ang harapan, kapatid. Kunwari, nauuhaw, pero sinubukan niya yung puso mo. Nung time na inabutan mo siya ng tubig, pinainom mo siya sapagkat nauhaw. Nung time na yun, kinanlong mo siya. At ito na ngayon, dahil kinanlong mo siya, papasok na siya ngayon sa buhay mo. Ikaw na mismo ang kakanlungin niya. Yung suporta niya ay mapupunta na niya sa iyo. Kakalingain ka niya. Susuklian niya. Dahil pinainom mo siya nung time na yun, dahil yung pagpapainom mo sa kanya, meaning kinanlong mo siya. Yun. So, yun yung other term ng nanganganlong. Diba? So, yun. Ano pa? Other term ng nanganganlong, nagkup-kup, kinupkup.
Halimbawa, nakakita ka dyan ng batang palaboy. Di ba? So, ito na naman. Pinainan ka na naman ng Diyos. May batang palaboy. Papainan ka ng Diyos kung gaano ba busilak ang puso mo. So, ito na ngayon. Nakakita ka ng batang palaboy sa gilid. Araw-araw mo nakikita yung batang palaboy. Araw-araw mo. Tuwing paglabas mo ng gate, pagpasok mo ng school o sa trabaho, nakikita mo laging batang palaboy. So, ito na ngayon. Nagkaroon ka ngayon ng interest na kanlungin yung batang palaboy. Total, wala ka namang anak, di ba? Halimbawa, wala kang anak. So, trinay mo ngayon kinanlong. Inimbitahan mo ngayon yung batang palaboy sa bahay mo. At kinupkop mo ngayon. Okay, ito na ngayon. Ito ngayon na naumpisa. Ito na ngayon. Yung pagkupkop mo sa batang palaboy na yon, ay hindi mo kinupkop yung batang palaboy na yon, kundi ang kinupkop mo ay ang Diyos. Amen? Hindi yung batang palaboy na yon, yung time na yon ang kinukupkop mo, kundi ang kinupkop mo nung time na yon, ang kinanlong mo nung time na yon ay ang Diyos mismo. Na nagkatawang batang palaboy. Amen? Okay, yun na yun. Di nung pagkupkup mo sa batang palaboy na yun, kinupkup mo siya, pinapasok mo sa bahay mo, inaruga mo, itinuring mong anak, itinuring mong kamag-anak, or itinuring mong yun, kapatid or what, anak. So, nung time na yon, kapatid at kapanalig, yung kinupkup mo na yon, yung kinanlong mo na yon, ay walang iba kundi ang Diyos. Na nag-anyong batang palaboy. Amen? Ganyan po. Kung gumanap, kung paano gumanap ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Akala mo lang yun, batang palaboy, pero yun na yun si Lord. Amen. Kasi nga, bakit? Kasi, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ay ginawa mo sa Diyos. Amen? Dahil kinupkup mo yung batang palaboy, kinupkup mo ang Diyos. Ganun po yun. Hindi literal na batang palaboy po yun. Ang Diyos nag-anyong batang palaboy lang. So ngayon, nung time na yun, tinetest ka niya, sinusubukan niya kung hanggang saan ba, kung totoo ba na ikaw ay, kung totoo ba yung palagi mong sinasambit ng I love you Lord ka ng I love you Lord, di ba? Praise the Lord ka ng praise the Lord, di ba? Nagsisimbang ka linggo-linggo, nagbabasa ka ng Bible, di ba? Ang dami mo ng pera, di ba? Kasi nga, biniyayaan ka ng Diyos. Sobrang dami ng pera mo. Ngayon, kasi titistingin na niya ngayon. Tayong lahat. Kung kaya ba nating suklian yung kabutihang ibinigay niya sa atin. Di ba? Nandyan na magaan yung palaboy siya ngayon. Titistingin ka niya ngayon. Tignan nga natin si Pantero 101 kung okay ba ito, di ba? Tingnan nga natin itong si Pedro. Kasi binigyan natin ng kayamanan ito kung anong gagawin niya. Titistingin niya ngayon yung kalooban mo. Mag-aanyong palaboy siya. Kakatok siya, kunwari na uuhaw. Di ba? So, ganun po. So, ganyan po kung maghari ang Diyos dito sa lupa. Wala kang kalam-alam na pinaghaharian ka na ng Diyos nung time na yun. Diba? Nakakita ka ng dapat ng palaboy, mga nauuhaw. Ganun ba? Yung mga
yung mga taong natisod, diba? Tapos binangon mo, diba? Natisod sa harapan mo, nakita mo natisod, nilipitan mo ngayon, binangon mo, o diba? Meaning yung kapwa mo na inalalayan mo nung time na yon ay walang iba kundi ang Diyos. Ha? Nag-anyong natisod lang siya sa harapan mo, pero wala kang kaalam-alam. Ano? Nung time na yon, pinapakitaan ka na. Pinapakitaan ka na ng Diyos kung paano siya maghari sa harapan mo. Kung ano yung magiging action mo. Ha? Kaya nung una, sinabi ko, humingi ng tubig, pinainom mo. Batang palaboy, inaruga mo. So, kumbaga, tested ka na ng Diyos, So, ang akala mo, ikaw ang nag-aruga sa bata, yun na yung start ng kanyang panganganlong din sa'yo. Dahil kinanlong mo siya, kakanlungin ka rin niya. Kinupkop mo siya, kukupkopin ka rin niya. Pinatira mo siya, titira din siya sa'yo. Kinalinga mo siya, kakalingain ka rin niya. Kaya, nagiging mapalad ka. Kasi, susuklian niya agad Di ba? Pinatira mo siya sa buhay mo, sa puso mo. Pinatira mo siya, titira rin siya sa'yo. Kinupkop mo siya, kukupkopin ka rin niya. Diba? Kinalinga mo siya, kakalingain ka rin niya. Kaya nagiging mapalad ang taong nangangalong sa kanya. Amen? Okay, ano pa? Yun. Other times ng panganganlong, nag-aruga, inaruga mo siya, di ba? Or inalagaan mo siya, di ba? Okay. Halimbawa, yung kapitbahay mo may sakit, inaruga mo, di ba? May kapitbahay ka, may sakit ngayon, nakikita mo, walang-wala. Pumunta ka ngayon, inaruga mo, di ba? Paanong pag-aaruga? Dahil hindi kayang bumili ng ulam, ng gamot. Binilihan mo ng gamot. Inaruga mo. Yung kapitbahay mo yung may sakit. Di ba? Biruin mo, kapitbahay na yun kung tutuusin, malayo na yun, Hindi mo na kamag-anak yun, pero nandun pa rin. Nagpakita ka pa rin ng kabutihan, Inaruga mo yung taong may kapitbahay mong may sakit. Inalagaan mo. Binilihan mo ng gamot. Binilahan mo ng masasarap na pagkain. So, nung time na yon, kapatid, ang kapanalig, wala kang ibang inaruga kundi ang Diyos. At wala kang ibang inalagaan kundi ang Diyos. Bakit? Kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo sa Diyos. Sapagkat inalagaan mo yung taong may sakit na yun, nakapitbahay mo, aalagaan ka rin ng Diyos. Dahil sa inaragaw mo siya, aarugahin ka rin ng Diyos. Meaning, mapalad ka, kapatid. Nung time na yun, nung time na gumagawa ka ng ganyong aksyon, ganong kilos, gayong pagganap sa kapitbahay mo may sakit, inarawa mo, inalagaan mo, binilhan mo ng gamot, diba? To your expense, sa pera mo, binawasan mo yung milyon-milyon mong pera dyan. So yun na yun, kapatid. Yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Dahil inaruga mo, inalagaan mo yung taong may sakit, so wala kang ibang inalagaan kundi ang Diyos. Ito na ngayon, susuklian ng Diyos yung ginawa mo, ni Lord. Ang Diyos na may lakha ng langit at lupa. Susuklian niya ngayon. Aarugain ka rin ng Diyos. Aalagaan ka rin ng Diyos. Yung ginastos mo sa pulubi na yon, doon sa may sakit na yon, yung ginastos mo doon, ibabalik niya yun ng mas higit pa, ng siksik, liklig, at umaapaw na biyaya. Kaya,
maging, kaya ito ngayon naging mapalad. Yan, kaya sinasabi dito na mapalad ang nangangalong sa kanya. Ha? Kung ano ang ginawa mo sa kapatid mo, ano? Ginawa mo sa Diyos. Meaning, ginawan mo ng mabuti ang kapwa mo. Meaning, kinanlong mo siya. Yung paggawa mo ng mabuti sa kapwa mo ay kinanlong mo siya. Ha? Meaning, pinatira mo siya, kinanlong, kinukop mo, ha? Or inaruga mo, or kinilinga mo, or inalagaan mo. Sa lahat ng ginawa mong kabutihan, ha, ay kinanlong mo siya. So dahil kinanlong mo siya, ang kapwa mo, wala kang ibang kinanlong kundi ang Diyos. Amen. So para malaman, di ba? Para malaman mo kapatid, at kapanalig, para malaman mo, try and see. Sabi dito, tikman at tignan. Tikman mo at makikita mo. Meaning, tikman mo nang malaman mo. Tikman mo at nang makita mo. I-try mo. Tikman mo siya. I-try mo siyang papasukin sa buhay mo at nang malaman mo kung gaano kabuti ang Diyos. Ngayon at tinikman mo na siya, itineray mo siya, pinapasok mo na sa buhay mo siya ngayon. Itong na ngayon, maghahari na ngayon maghahari na ngayon ang Diyos sa sarili mo, sa buhay mo. Paghaharian ka na niya ngayon. So magiging mapalad ka na. So nagiging mapalad ka na. Kasi nung tinry mo siya, nung sinubukan mo siya, nung tinikman mo siya, nung sinubukan mo siyang pinapasok sa buhay mo ngayon, nung pinapasok mo na siya sa buhay mo, wala kang ibang pinapasok kundi ang Diyos. Nung pinapasok mo na siya sa buhay mo, trinay mo, tinikman mo siya, meaning kinanlong mo ang Diyos. Amen. Yung nung taste and see, no? Try and see. Nung trinay mo na siya, tinikman mo na siya, pinapasok mo siya sa buhay mo, meaning kinanlong mo ang Diyos sa buhay mo. So ito na ngayon, sunod-sunod na biyaya na ngayon ang mangyayari sa iyo. Sapagkat nung kinanlong mo siya, pinapasok mo na siya sa buhay mo, makikita mo na ngayon na magiging mapalad ka. Sapagkat ang akala mo, ikaw ang kumanlong sa kanya, susuklian niya ngayon yung pagkanlong mo, kakanlungin ka rin niya. Amen? So, nakuha niyo ba, mga kapatid at kapanalig? So, naging maliwanag ba? So, ulitin ko babasahin ko, mga awit, chapter 34, verse 8. Ang sabi ng Diyos, inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Amen? Mapalad ang tao na nangangalong sa Kanya. Okay? Sa English, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Okay? Tikman mo. Tikman mo siya at nang makita mo kung gaano siya kabuti. Kapag katinikman mo siya, trinay mo siya, pinapasok mo na siya sa puso mo. Meaning, kinanlong mo na siya. Okay. So, yun pag pinapasok mo na siya, meaning, kinanlong mo na siya. At sa paanong mga paraan na kinanlong mo ang Diyos,
paanong paraan, paanong sinyales na kinanlong mo ang Diyos. Ganito yun, kapatid. Kinanlong mo ang Diyos sa pamamagitan ng kapwa mo. Amen. Kasi nga, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, pinatira mo ang kapwa mo sa buhay mo, kinupkop mo ang taong palaboy sa buhay mo, inaruga mo ang taong palaboy na yan na nasa kalsada, kinalinga mo ang taong palaboy na yan, at inalagaan mo ang taong palaboy na yan, meaning kinanlong mo ang mga taong palaboy na yan, meaning iyan ang sinyalis na ang walang iba kang kinanlong. Ang akala mo yung taong palaboy na yan, wala kang ibang kinanlong kundi ang Diyos. Amen. Bakit? Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Amen. Nung time na yon ay nagkatawang palaboy ang Diyos. Nagkatawang palaboy siya. Para subukan niya. Susubukan ka rin niya. Sinubukan ka rin niya kung gaano ba katotoo yung praise the Lord and praise the Lord ka. Amen ka ng amen. Hallelujah ka ng hallelujah sa gawain ng Diyos. Basa ka ng basa ng Biblia, di ba? Simba ka ng simba. Linggo-linggo sa simbahan. So, ito ngayon. Makikita rin niya kung gaano katotoo yung mga aktibidades mo na yan. At kapag kinanlong mo siya, magiging mapalad ka. Kasi pag-aharian ka niya. Ano man ang ginawa mo sa kapwa mong tulong, aruga, pagkalinga, pagkupkop, ano man yung ginawa mo sa kapwa mo na yon, ay susuklian yan ng Diyos. Ibabalik yan ng Diyos sa iyo ng siksik, liglig, at umaapaw na biyaya. Amen? Amen. So, sana po mayroon kayong natutunan sa ating pagninilay-nilay ng kanyang mabuting salita, ng kanyang banal na salita. At bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin muna. Iyuko po natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa inyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na sumabay ngayon at maging sa playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.